Vlog na tayo? Sige. Yo, what's up mga ka-what's new? Welcome back to our channel. It's me, Ellie, and it's me, Lynn. So today, we have an educational trip, but it can also be an adventure trip. Lynn, why don't you tell them kung nasan ba tayo? So, yun na nga guys. We're here at Tawi-Tawi! Grabe, sobrang daming tao dito, sobrang colorful, sobrang saya. Sa true! Huy, Lynn, ba't di kaya tayo pumunta doon? Parang may palengke doon, no? Oo nga, nagugutom na rin pa mo ko. Tara? Ano ba? Hindi ka pa marunong tumingin sa dinadaanan mo? Oo nga, wag nga kayong sagabal sa daan. Palibhasa, hindi kayo nag-aral. Pasensya na po. Pasensya na po. Ay, Lindol! Oh my gosh! Ano nangyayari? Oh my God, Lumilindol! Ano nangyayari? Ba't ganyan yung suot mo? Ikaw rin! Tignan mo, ano to? Ano yan? Bigaw! Nasaan ba tayo? Nasaan tayo? Ito. Pasok tayo. Ano yun? Hoy, ba't nandito ka? Malansa! Hindi ka naman nararapat dito. Anong nangyari sa'yo? Girl, nanaginip ako. Nakakakilabot. Ang weird. Same thing, nanaginip din ako. Alam mo ba, sa panaginip ko, tayo yung muro at mga badyaw. Pero grabe no, ganun pala yung nararanasan nila. Grabe, tinatrato sila like hindi sila parte ng Pilipinas. Ang pangit ng trato sa kanila ng mga tao. Maybe, this isn't just a dream. I think, this is a sign. A sign for... a vlog! A vlog with a purpose! Let's do it! Let's go! What's up mga ka-what's new? It's me again, your girl Ellie! And it's me, Lynn! So for today's video, this isn't just a normal vlog. We're starting something deeper about the truth behind the Badyaw and the Morris community. Mga taong madalas natin makita, ngunit hindi natin naiintindihan. Pag narinig mo yung salitang Moro at Badyaw, ano yung unang pumapasok sa isipan mo? Mga Moro? Yun ba yung mga terorista? Badyaw? Mga nanlilimos? Kapag narinig mo yung salitang Moro at Badyaw, anong unang pumapasok sa isipan mo? Badyaw? Malansa? Moro, di ba yun yung nagtitinda ng yung unang pumapasok sa isipan mo? Yung mga Muslim. Nagtitinda ng alas yun eh. Tapos yung mga Badyaw, nalalansa. Ay, Muslim? Madaming asawa yung mga yan. Badyaw? Kadiri, pangalat-kalat lang yung mga yan. Unang pumapasok sa isipan mo? Mga rebelde? Dugyo? Moro, tinuturing yan sila ng mga second-class citizen. Yung mga Badyaw naman mga walang tirahan yan kasi. So yun na nga guys, tapos na tayong magtanong-tanong sa mga estudyante dito kung ano nga ba ang tingin nila sa mga Muslim at Badyaw. Yun nga lang, medyo nakakalungkot yung mga naging kasagutan nila. Kasi parang hindi na welcome dito yung mga Muslim at Badyaw. Right, Ellie? Yes, kaya naman samahan nyo kaming mag-research pa patungkol sa mga sinasabi ng mga tao patungkol sa mga Muslim at Badyaw. Tara!
Mga Badyaw o Sama de Laot ay tinatawag na sea nomads at sea gypsies dahil sa kanilang malapit na ugnayan sa dagat at paglalakbay sa bangka mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Sila ay tinatawag na peaceful people of the sea dahil hindi sila nakikilahok sa digmaan o sa politika. Ang dagat ang kanilang tahanan. Pero dahil sa pirata, karahasan at kawalan ng suporta, napilitang tumira sa lupa kahit hindi ito ang kinasanayan nila. Sa syudad, hindi sila lubos na tinatanggap. Tinitingnan silang pulubi. Kahit ang totoo, may sistema sila ng pangingisda, tradisyon at musika. Ang Moro naman ay umbrella term para sa iba't ibang Muslim ethno-linguistic groups sa Mindanao, gaya ng Tausug, Maguindanaon, Maranao at iba pa. May sarili silang kasaysayan ng paglaban mula sa panahon ng Kastila, Amerikano hanggang sa modernong isyu ng lupa, karapatan at pagkakakilanlan. Ngayon, may Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na kinikilala ng batas ng Bangsamoro Organic Law o Republic Act 11054. May ipinapatakbo rin silang batas na kilala bilang Sharia Law. Pero kahit may sariling pamahalaan, marami pa rin ang nahihirapang mabuhay ng pantay. At ang pinakamasakit, sa mata ng marami, iba pa rin sila. Bilang isang Muslim, ano ang pinakamahirap na sitwasyon na hinarap mo? Yung tuwing sinasabi mong Muslim ka, parang kinakatakutan ka na agad. Marami daw po sa kanila, may Islamophobia. Sinasabi lang na rebelde daw po kami. Madalas ilan sa amin, hindi po maka-access ng serbisyong pampubliko. Pero may kultura naman kami. Tapos po, nagagawan din kami ng teritoryo. Particular na po yung ancestral domain namin. May sarili po kami pananampalataya, musika at dignidad. Bakit po marami sa inyong komunidad ang napipilitang mamalimos? Wala na po kaming tahanan sa dagat. Dati, masaya kami sa bangka o lepa, pero kinailangan naming umalis dahil nagkukulang kami sa pagkain. Sa lupa naman, hindi po kami kilala. Parang wala kaming lugar. Gusto nga po sana ni nanay na magtrabaho. Kaso po nung nasa Tawi-Tawi po kami, hindi po siya nakapag-aral. Maging ako. Wala po siyang diploma, kaya ayaw po siyang tanggapin. Kaya para may pangtustos po kami, naglalabada po siya at nanlilimos. Ang tatay niyo po, nasaan? Matagal na po siyang namayapa. Nagkasakit po kasi siya noon. Kaso po ang hindi naman namin alam, paano gamutin at malayo po sa amin ang serbisyong medikal. You know, what's the real issue? Hindi lang kahirapan, kundi yung mata ng lipunan na laging may panghusga.
Stereotypes erase stories. Ang daming nawala sa kanila. Lupa, karapatan, maging tirahan. Pero ang pinakamasakit, parang wala nang gustong makinig. Ngunit makakagawa pa tayo ng pagbabago. Maging tulay para sa panibagong bukas. Hindi pa huli ang lahat. Tayo ang magiging boses ng lipunan. Ito ay panawagan para sa ating lahat, lalo na sa ating pamahalaan. Tulungan natin sila. Huwag natin silang itabol. Huwag nating ipagkait sa kanila ang mga serbisyong panlipunan na karapat-dapat nilang matanggap. Libreng edukasyon, serbisyong medikal, mahirap man ang daan, pero sa bawat maliit na kilos ng pagkakaisa at malasakit, may pag-asang nabubuhay. Dahil ang tunay na bayanihan, hindi magpapalala, wika, ang tunay na bayanihan ay para sa lahat. Together, we rise!